Reddit story from Tick Potato. Ako ba yung mali kasi ayoko nang tumulong sa may mga nangangailangan? I am 28. Not married. No kids yet. Living under parents' roof. Working as EVE or freelancer. This story involves Jimmy ex-workmate who has a history of addiction and our helper na may 6 na anak kaso walang stable income. Background sa akin. Lumaki ako sa hirap. So right before graduating from college, nag-apply na ako agad ng work para magkaroon na ako ng sariling pera. So since 20 years old up until now at 28, I've been working and striving hard for myself kasi ayoko umasa sa iba at para na din makatulong sa pamilya ko. Then, may 2 taong laging nangungutang sa akin. Yung una, workmate ko before. Close sana kami dati and malakas kasi paawa effect niya ginagamit niya mga anak niya. So pinapautang ko siya, mga 300 hanggang 500 usually inuutang niya. In exchange I made him promise to actually use the money for food or kung ano man kailangan ng mga anak niya. Hinihingan ko siya always ng proof kung saan niya ginamit yung money just to make sure hindi napunta sa ipinagbabawal na gamot. May times na di ko na siya pinapabayad kasi nga naaawa ako sa mga anak niya. May times nagbabayad siya pero right after bayad, utang ulit. Dumating sa point na medyo demanding na siya umutang. Tinatawagan na ako pag di ko ni-replyan agad. So I set some boundaries with him and told him to wait na makapag-reply ako kasi naistorbo na ako sa mga tawag niya. Nagtampo at sinabing di na niya ako guguluhin pero after while nangulit na naman so I decided to finally cut him off. Ni-mute ko na siya sa messenger at ang dami niyang chat and calls second lately pero di ko na pinansin lahat. Hindi ko alam kung bumalik ba siya sa paggamit o naging dependent lang talaga siya sa akin. Either way, I already cut him off. Yung ikalawa ngayon ang nahihirapan akong i-cut off, bale on call na helper siya dito sa bahay namin. Scheduled yung days na naglilinis siya, naglalaba. Hirap na hirap sila, sobra. May 6 silang anak at yung asawa niya security guard, and siya tumutulong sa mga kapitbahay as helper para makapag-income. She also worked as a barangay health worker pero sobrang baba ng honorarium nila, 1,000 lang per month, and natanggal na siya sa trabaho after last elections because of politics. So kayod talaga siya. Mga last year nag-offer pa ako sa kanya ng fixed rate per month para may regular helper na kami, above minimum wage pa yon, at para din may fixed income siya per month. Tinanggihan niya pa noon kasi daw busy siya sa barangay Eme. Siguro she was thinking din na mas malaki kikitain niya kung on-call helper siya compared sa fixed rate. Then she started borrowing money from me. Diretso 1,000. Pinahiram ko kasi alam ko gaano kahirap sitwasyon nila at naaawa ako sa mga bata. Until naging regular na nga yung hiram niya. Mula 200 hanggang 1,000. Regular as in naging weekly then twice a week na. Hindi ko siya pinagbayad ever, yung ginagawa ko na lang is pinapalinis ko siya sa kwarto ko, which is sobrang liit lang, in exchange sa inutang niya sa akin. As time went by napapansin ko na yung pag-take advantage niya. Pag nauna yung pera kaysa sa trabaho niya dito sa bahay, di niya na tinatrabaho ng maayos yung paglilinis dito sa bahay at sa kwarto ko. So ginawa ko before ko siya bigyan ng pera, pinapatrabaho ko muna siya at binabantayan, tinutulungan ko pa nga minsan, to make sure na worth it yung pagsweldo ko sa kanya. Siya din yung type na sobrang umaasa sa ayuda ng gobyerno. Ilang beses ko na siyang pinayuhan na maghanap ng work o kaya encourage niya panganay niyang mag-working student para makatulong. Yung panganay niya college na sana kaso nahinto kasi di nila kaya pag-aralin at naging tambay na lang sa kanila. Ngayon, nagka-financial crisis na ako due to several reasons at sinabihan ko na siya na walang-wala ako ngayon. Akala ko naintindihan niya. Pero hindi. Nag-attempt pa din umutang. What's worse is pinapasekreto niya yung utang niya sa akin kasi umuutang din siya at the same time sa mama ko. Ang tagal kong pinalagpas yun kasi iniisip ko lagi mga anak niya. Pinapakonsensya ako lagi na kesyo pambayad daw ng kuryente, pambili ulam at bigas, pangbaon sa eskwela ng mga anak, etc. Hanggang sa nalaman ko galing sa mga anak niya nag-order pa nga daw siya sa Shopee. Ngayon naubos na ako financially at naubos na din pasensya ko. Ayoko nang tumulong. Ayoko nang magpahiram ng pera. Ayoko nang madamay sa mga problema ng ibang tao.
Kaya nga ako nagtatrabaho para mabuhay ko yung sarili ko. Pero yung ibang taong may mas malaking responsibilidad pa sana kaysa sakin, hindi ko maintindihan bakit hindi naghahanap ng stable job and income at laging umaasa sa ayuda. I always tried to give them the benefit of the doubt kasi alam ko anong feeling na walang makain, na nabaon sa utang ang nanay at tatay para lang may pagkain kami at makapasok sa school. Pero nakakapagod din pala maging sobrang mabait at mapagbigay kasi inaabuso ka. So tell me, ako ba yung mali kasi gusto ko na maging selfish at ayoko nang tumulong? Kung nakarelate ka sa storya ng ating bida o kung nagustuhan mo ang ating short story today, maari lamang na paki-like, share and subscribe sa Kwento Filipino TikTok and YouTube para updated kayo sa mga bagong posts. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli!